So, magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Gagatasan na naman natin tong Daniel na to. Katniel na to. Issue ng Katniel. So, ano bang gagawin kong video tungkol to sa strategy ni Daniel? Sure naman ako alam niya na may itsura siya or pogi siya. Kasi marami siya na didiskartehan eh. Tapos sa 11 years na yon, marami siyang na-date. Pero tikom daw yung bibig ng mga na-date niya para so pumapayag talaga, willing na talaga yung babae na makipag one night stand sa kanya or i-date ni Daniel. So alam ni Daniel yung niya. So black pill siya, alam niya. Meron nga siyang interview dati, parang 16 pa lang siya. Sabi niya, syempre hindi mo na papatali. Paano kung may maganda pa na babae o di hindi mo na maliligawan? So, ang ginagawa ni Daniel is pre-selection. Mine-maintain niya si Kat, di ba tumagal nga ng 11 years? Kasi ganun yun eh, habang may girlfriend ka, may backup ka. So, kung wari, yung diniskartihan mo na na nagbabato sa kanya, kasi di ba may girlfriend na nga siya. Tapos, syempre may mga gusto mang agaw. So, ginagawa niyang backup si Kat, parang ganun. At the same time, girlfriend niya. So, ano nangyayari? Kung may opportunity, di ba sinabi ko naman yan sa inyo, lahat naman ng lalaki, hanggat may opportunity, kesyo pangit yan, normie, or pogi, hanggat may opportunity, gagrab yan. Di ako naniniwala na may loyal talaga. Kahit sa babae, hindi rin talaga naman loyal yung babae. Nagiging loyal lang sila kung may anak na. Syempre, isipin nila yung circumstances nila, yung sitwasyon nila na, patulan ko to. Wala naman tong pera, pogi lang. So, yung mga ganon, yung mga circumstances. Pero, granted may opportunity. Kuwari, alisin natin yung anak sa picture, walang anak. Mag-cheat at mag-cheat talaga base sa itsura, yung lalaki at babae. Kuwari walang anak, tapos yung pogi na dumiskarte sa babae, mabait, hindi babaero, kuwari, kahit sabihin nating babaero, pero may opportunity na nag-hit dun sa babae, igagrab pa rin. Kasi natuklasan ko na to nature talaga ng tao is opportunistic. So, kung may opportunity yan, kesyo pangit yan, normie or maganda or pogi, balak pa rin talaga nila at least makahanap ng kapartner na mas may tsura. Yun talaga yung yung base ng attraction. Di ba nga, meron ding babae nagsisimp. Yan yung mga below sa looks mo. Kuwari ako, pogi ako. Below sa looks ko ng 2, yung babae magsisimp. Kung normie sa normie na babae at lalaki, yung lalaki yung magsisimp dun sa normie. Kasi ang habol niya dun is yung sex. Kasi nga, gusto niya ng consistent. So, yun lang naman yun dahil sa testosterone. So, ang strategy ni Daniel is mine-maintain niya si Kat as a props. Although, gusto niya talaga si Kat, pero naghahanap pa siya ng mas best. So, yung pre-selection na gumagana sa kanya, ibig sabihin, napili na siya in the first place kasi may girlfriend na siya. So, bigla niya marirealize yun na may itsura siya kasi marami siya nadidate gumagana yung pre-selection sa kanya. Kaya ganun yung strategy niya. Bakit ko to nalaman? Ginawa ko na rin yan Yung nagme-maintain ako ng girlfriend na tapos sabay meron kang, dahil pre-selected ka na nga, di ba ibig sabihin pre-selected, meron ka ng girlfriend at the moment. So, meron babae na didiskarte sa'yo na kahit alam nila na may girlfriend ka, nagbibigay ng choosing signals. Yung ibig sabihin, balak kang agawin or ganun. Pero mangyayari lang yon kung may tsura ka na in the first place. Kasi naranasan ko na yun sa katrabaho ko. Alam nila na may shota ko. So, alam ko yung strategy ni Daniel na Kaya nga meron siyang isang interview na pareho rin kami ng mentality niya
Meron siya isang interview na, oh, mahal kita habang buhay, ganyan. Tapos, um, kampante siya na hindi siya iiwan kasi inubos niya yung oras ni Kat eh. Inubos niya yung oras. Ibig sabihin yung prime ni Kat, nakuha niya. So, sinabi niya rin yun sa interview na hindi mo na mababalik yung oras or yung panahon. So, yun kasi ang advantage ng lalaki. Once nasa relasyon ka, inuubos mo yung, oo, nauubos din yung ano mo, yung oras mo, yung prime mo. Pareho kayong prime na nauubos, kaso mas talo yung babae. Kasi, yung reproductive niya hanggang 35 lang eh. Ikaw, may chance ka pa. Kaso, medyo mahihirapan ka kung 35 above ka na. Pero, ang ideal lang yung ganong strategy kung pogi ka na. Kung pogi ka na kagaya ni Daniel. O kung may, sabihin na natin may tsura siya or kahit hindi pogi. Basta ganon, may tsura ka na. Advantage yung ganon, yung case selection tawag dun eh. Case strategy. Yung parang mabagal. Fast. Hindi yung mag-aanak agad. So, ganun yung ginagawa ni Daniel kasi nga, alam niya yung genetic niya, pumapalag pa. Siguro kung mapanot siya, kung meron na siyang bald spot or something na ano, tsaka na siya magmamadali. Alam din ng lalaki yan eh. Alam din ng mga may itsura yan eh. Na ano, kuwari, shit, tangina, magmamadali na ako dahil yung genetic ko pangit. Oh. Kaya nga yung may mga normie, tsaka yung mga below average yung itsura, wala talaga silang choice. As in, nagmamadali talaga sila na, kuwari, ka-girlfriend sila nung college, may maintain nila yun, magpapakasim sila, yung magbibigay-bigay regalo, celebrate ng anniversary, mansary, ganun. Hindi ko ginagawa kasi yan eh. Kasi, alam ko rin naman nung kabataan ko, alam ko na may tsura talaga ako. Kasi nakaka-attract ako ng passive eh. Ibig sabihin, kahit na may girlfriend ako, nalalaman ko na, ito may gusto to kasi may spark yung mata. Tapos ini-entertain pa ako, kinakausap ako, ganun. Tapos nayayaya ko nga sila minsan, yung katrabaho ko, di ba? May girlfriend ako nun, nayaya ko pa siya mag-date kami, one-on-one. Hindi ko na tinuloy kasi naboringan ako eh. Ganun yun. Tapos, meron akong girlfriend na isa. Bago ko i-dispatch yung isa, may dinidate na ako na backup. So, alam ni Daniel yan. Ganun yung strategy na ginagawa ni Daniel. Now, hindi ako nag-i-speak para sa kanya. Sinasabi ko lang yung kalagayan niya. Kaya nalalaman ko yan kasi na-experience ko yung ganyan eh. So, mini-maintain niya yun kasi alam niya patay ng patay yung si Kat sa kanya. Tsaka, at the same time, naubos na yung oras. Minsan kasi mentality ng pogi, ganito wala silang pakialam gaano kung hiwalayan sila kasi ang nasa mentality nila, conceited sila, natikman ko na yan eh. Ganun din minsan mentality ko, kaya pag binibreak ako, hindi ako na hurt. Alam mo bakit? Kasi, nagdaan na sa akin yan, natikman ko na yan eh. So, ganun mag-isip, medyo narcissistic siya pero totoo tong sinasabi ko sa inyo. Pagka may multiple experience kayo, may mga experiences kayo, ganun yung perspective mo. Wala ka ganong pakialam sa, kuwari, break ka, iiwan ka. Diba siya nga, parang, hindi nga siya na-hurt eh. Parang, diba kung iiwan siya, kasi kampante siya na naubos niya yung oras, may consistent pa siya na SEX, tsaka, may pre-selection pa siya. Ganun yung perspective ng Chad. Hindi ko sinasabing Chad ako. Sinasabi ko lang may tsura ako at na-experience ko yung parang ganun. Paano pa kaya kung Chad yun? O di mas malala yun kung Chad yun. Kung Chad kasi talagang ganito ang may experience ng Chad. Ano yan? May girlfriend ka na, gustong gusto ka, tapos may may willing pa talaga na makipag FWB sa'yo na consistent. Nalaman ko yan nung yun nga sa podcast ni Bugoy, tsaka dun sa Blackpill Jessie, na merong mga babae na kahit dalawa sila, willing sila sa FWB, yung consistent. Kasi nga, minsan kasi yung babae, iniiwasan nila yung multiple partner. Hanggat maaari, gusto nila makipag-sex dun sa SEX, dun sa isang lalaki na yon na consistent,
na consistent dun sa isang lalaki. Kasi nga, para maiwasan yung sakit. Yung mga or mas palagay na sila doon kasi yung lalaki may itsura. May itsura. So, win-win situation yun sa babae. Pero yun nga, ang lugi lang yung babae is nauubos yung oras niya. Sa normie tsaka pangit, hindi magandang strategy yun, yung pinapatagal. Kasi ang mangyayari nun, matatamaan ka ng age pill. Kahit nga Chad, natatamaan din ng age pill eh. Kaso, ito sila Daniel, tsaka yung mga artista, nag-hold yung genetic nila, plus may pang-backup pa sila sa age pill. Ibig sabihin, multi-millionaire. O kaya, may asset, properties. O, yun lang naman yun, kaya sila nakakalusot na sa age pill kahit na Chad sila or high tier normie. So, yung strategy ni Daniel, pang-pogi lang yun. Pang-pogi na strategy yun. Yung pinapadelay. Tawag dun, tawag dun K strategy, K selection. Yun yung strategy na ginagamit nila, yung K strategy. Hindi yung R selection na pang-reproductive. Reproduction yung mabilisan. So, kung normie ka or pangit ka, yun yung strategy mo. Pero, yun nga, pag normie ka naman talaga, ang mangyayari niyan, consistent ka magsisilbi. Ibig sabihin, magpo-provide ka ng pera, consistent ka na anong tawag dito, na magsisilbi. Yan, yung mga tagaluto, tagatid sundo, tagabitbit ng tagabili ng grocery, yan. Ganyan yung mga normie. Kaya hindi ako nahihinggit dyan kasi nakikita ko yan sa mga katrabaho ko eh. Na ganun. Sabi ko, bakit ganito tong mga to? Hindi ko to naranasan eh. Sabi ko ganun. Pero sa totoo, hindi ko talaga naranasan yung ganun. Sa bagay, hindi naman ako nag-asawa at nag-anak eh. Pero yung perspective nila nakikita ko. Alam ko yung nangyayari sa kanila. Kaya, naisip ko, parang hindi siya worth it. Hindi siya worth it para sa akin. Parang ganun. Kasi, ako, kung tutuusin, kahit naman makalbo pa ako eh. Kasi dahil sa shape ng skull ko, nakita nyo naman yung semi-kalbo ko, diba? Nung bata-bata pa ako. Actually, lagi nga ako nagpapakalbo nun eh. Nung 24 ako, 23, ganun, lagi ako nagpapasemical. Mas na-attract pa nga sila eh. So, mas pipiliin ko na lang na parang, na companionship na lang. Na siguro, i-adjust ko yung mga age. Pagka, kunwari, 40 na ako, i-adjust ko na lang yung age. Kahit nga single mother, papatulang ko eh. Pero hindi ako magpro-provide. Kasi wala talaga akong balak mag-anak. Talaga. So, yun nga yung yung strategy ni Daniel na ini-stretch niya. Tapos may ginagamit siyang props para pre-selection, parang ganun. Kasi syempre, 'di ba? Or may pang-backup siya na hindi siya mababakante. Kasi 'di ba sinabi ko naman sa inyo yan, once na babakante ka, back to zero ka talaga. Kaya yung iba mini-maintain yan eh. Kaya yung natuklasan ko rin to eh sa ka-FWB ko. Yung ex niya, hindi dinideclare na single siya. Kasi alam ko na mangyayari pag dineclare niya na single siya. Mababakante talaga siya na matagal. Lalo na below pa siya sa akin. Parang below pa siya ng 1 or 2. Yung ex nung FWB ko. Tapos, medyo silahis pa pala yun. Parang bakla, ganun. So, ayun. Yun yung sinasabi ko na mini-maintain nila yung Kaya kampante siya eh. Medyo may pagka-narcissistic yung style na ginagawa ni Daniel. Tapos, lagi niya sinasabi na hindi siya mangiiwan. Which is totoo. Totoo yun. Hindi siya mangiiwan. Kasi nga, inuubos niya yung oras ni Kat eh.
ginawa ko na rin yun eh. Hindi talaga ako nakikipag-break talaga. Hinahayaan ko yung babae makipag-break or ano. Medyo narcissistic siya. Tapos nakita ko rin pala, birthday niya April 26. Ako April 27 ako eh. So medyo na basang-basa ko talaga yung ano niya, yung anong tawag dito, yung strategy niya. Parang pareho kami, sabi ko. Kaya nga sinusubaybalan ko siya ngayon lang nung simula nung break up. Ngayon ko lang siya tinutukan kasi wala talaga akong pakialam niyan, 'di ba? Nasabi ko na sa inyo. Wala akong palabas na napanood ni Katniel tsaka ni Enrique. Ah, Enrique Hill ba 'yon? Basta yung Lisken, yung Lisken. Wala akong napanood. So, na-curious kasi ako dito, bakit ang daming tao na nadidepress? Kasi low-key talaga sila, low-key. As in, hindi sila pansinin yung relationship nila na 11 years. Tapos, tiningnan ko yung mga Instagram nila, 14 million followers. Sabi ko, ha? 14 million? Wala nga akong panood na iniisang movie nila eh. Promise, wala talaga. Pati yung Lisken. Wala. James Reid meron pa, isa. Pero yung, wala talaga akong napanood. So, na-curious talaga ako. Kaya nag-ano ako ng research. Tapos, tinignan ko yung mga interview niya ni Daniel. Tingnan mo, wala akong pakialam kay Kat eh. Nakatutok lang ako kay Daniel kasi black pill to eh. Yung strategy ang inaano natin eh. Yung minumulat natin eh. So, sinasabi niya sa interview, ang mahal niya raw, ang pagmamahal niya raw, walang katapusan. Totoo yun. Totoo, hindi siya nagsisinungaling kasi ang nakipag-break si Kat eh. So, ganun, sabi ko, ina neto, itong taong to, pareho kami ng strategy, sabi ko ganun. Si Koy Koy din ganun eh. Ganun din si Koy Koy, yung pagmamahal nila, walang katapusan. Kasi ganun yun eh, pagka passive, pagka yung babae nagkagusto sa'yo, yung pagmamahal mo, ang conditional. Ibig sabihin, hindi ka ganong masasaktan kasi siya may gusto eh. Yung babae may gusto sa'yo eh, hindi ikaw. Kaya yun yung iniiwasan na yun yung strategy ng mga pogi na more on quantity sila than quality. Kasi pag quality, ikaw mag-i-invest niyan, ikaw masasaktan. Ikaw masasaktan pagka break ka. Kasi, which is may chance talaga na i-break ka. Kasi nga, hindi kanya ganong gusto eh. Hindi kanya ganong gusto. So, yung mga normie tsaka mga pangit, consistency kailangan ng babae dyan. Consistency na magbibigay, magsiservisyo, lahat. Pero pag babae, iiyak yan sila, i-maintain ka nila kasi sila may gusto sa iyo eh. Sila may gusto. Hanggat maaari, hindi ka nila i-break. So, ganun yung ginagawa. So, ang advantage nun sa lalaki. So, advantage ni Koy yun, advantage ni Daniel, advantage ko, which is ganun yung strategy ko lagi. Ever since dun sa after ng first ex ko. So, yun yung advantage. Yun yung unconditional love na sinasabi ng lalaki. Totoo yung sinasabi niya. So, nagsisinungaling si Daniel, ang pagmamahal niya walang katapusan. Ha? Hindi. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya kumawala eh. Hindi siya kumawala. Ang treatment niya kay Kat, same pa rin. 'Di ba nung bago pa sila mag-break, sweet sila. Pero nung mga nakaraang buwan, hindi na sila ganong sweet kasi nga break na pala siya noon. So since noon, after niya na i-break, nung panahon na yun, dun na siya yung sa mga palabas, sa mga clip, hindi na siya sweet, wala na siyang pakialam. Which is dapat naman talaga. Wala ka ng pakialam pag hiniwalayan ka. Pag hiniwalayan ka na ng babae, wala ka ng pakialam, hayaan mo na siya. Which is, yun yung ginagawa niya sa mga clip, yung interview about loyalty, ganyan. Wala na siyang pakialam nun eh, kasi break na pala sila nun. Ang sagot niya pa nga, kinumpare niya yung aso. Kasi nga, ang gusto ni Daniel, makarami, quantity. Ang gusto niya, yung mga babae may gusto sa kanya. So, matotolerate yung pambababae niya. So, di ba yung aso, ganon?
Yung aso, kahit paluin mo yan, basta ikaw ang amo, loyal pa rin siya. Ang example nun is tungkol kay Daniel. Diba kay Daniel? Dahil si Kat ang may gusto sa kanya, siya rin nakauna sa kay Kat. Diba boyfriend siya, diba? So siya nakauna. So tapos deep na yung deep na yung relasyon ni Kat kasi tumagal. So mas habang tumatagal, mas maraming nawawala kay Kat. Ibig sabihin, nawawala yung prime niya, nawawala yung niya, syempre nawala na yung V niya. Oh. So mas maraming nawala kay Kat, kaya So si Daniel, oo, hindi siya nagsisinungaling na yung pagmamahal niya is walang katapusan, which is totoo naman talaga. Pero dahil si Kat ang nagkagusto sa kanya, term niya yung masusunod. Term niya. Ibig sabihin yung lalaki. Ikaw pumasok sa buhay ko, ako masusunod. Parang sinabi na rin ni Kuy ito eh. Ako masusunod. Pwede ako mambabae dahil ikaw naman pumasok sa buhay ko eh. Oh, pero yung pagmamahal ko sa'yo, ikaw pa rin. Ikaw pa rin talaga. Mag-i-stay ako sa'yo hanggat yung pinapakita mo is tuloy-tuloy yung pagmamahal. Yan yung sinasabi ko na tuloy-tuloy na nanliligaw yung babae na everyday binibigay niya yung oras sa'yo. Actually, yun yung pinaka mahalagang na mahalaga na mabibigay ng babae sa'yo bukod sa sex, yung oras niya. Kasi sinusunog niya yung reproductive age niya eh. Sinusunog niya yung reproductive age niya. So, ang mangyayari, ikaw pumasok sa buhay ko, ikaw magme-maintain sa akin. Hanggat mahal mo ko, tuloy-tuloy yung pagmamahal ko sa'yo, walang katapusan. Hanggat mahal mo ko, tuloy-tuloy yung pagmamahal ko sa'yo, walang katapusan. Strategy ko yan, strategy ni Koy yan, strategy ni Daniel yan. So, 22 minutes na. So, yun lang siguro. So, sana malinawan kayo sa Daniel strategy, Koy strategy. So, yun lang. Peace.